Welcome sa fourth and last vlog ng aming adventure sa Kansai region. Totoo na to, ito na ang huling kabanata ng aming mga napuntahan at nasaksihan sa bansang Hapon. Sa ating nakaraang episode, namasyal tayo sa Gion District at nakita rin natin kung anong role at epekto ng aging society sa Japan. Ngayon, ating ipagpapatuloy ang kwento. At matapos ang aming naging pamasyal sa Gion District, nagpahinga kami, we called it the night, had dinner, and nag-prepare pa sa aming lakad kinabukasan sa Fushimi Inari. Dahil multiple itineraries tayo sa araw na to, we had to check out from our previous accommodation sa Kyoto and carry our luggages. Medyo on a budget lang tayo. We haven't had the chance to try the baggage forwarding services na sikat ngayon sa social media. So karag-karag namin ang aming mga baggages na parang pagong wherever we go. Go there. Go you. Go. Let's go. Thank you. At ngayon, papunta tayong Kyoto Station. Dala lahat ng gamit natin. Now, ito na nga yung challenge na sinasabi natin. Makikita nyo in 3, 2, 1, boom! Hindi kami kasya, pati yung mga luggages namin. Perhaps it's a reflection of Japan being a mindful place, kung saan dapat hindi maging bulky yung mga dala mo, ipadala mo na lang or i-forward mo para lahat makasakay ng maayos. So iniwan na nga namin ang aming baggage sa coin locker sa Kyoto Station. Now, habang naglalakad, may bigla akong napansin dito sa stasyon. Sandali, hindi ba yan si Sakamoto Ryoma? Siya lang naman ay isang samurai at isang mahalagang leader ng reforma sa Japan na nagpasimula ng pagbubukas ng bansa sa modernong mundo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga samurai at pagbuwag sa shogunate. Dahil dito, kinikilala siya bilang simbolo ng modernisasyon at pambansang pagkakaisa. Enough of Sakamoto Ryoma. At ayan na naman, naliligaw na naman ang kuya mo. Asan yung mga kasama namin? Magaling yung mga kaibigan natin. Dito muna tayo. Maliligaw tayo dito. Maraming tao. Lunes rin kasi at rush hour. Maraming nagmamadali kaya sumabay lang kami sa foot traffic. Pero syempre, kailangan nating ensure na hindi tayo naliligaw. Sumakay kami ng tren papuntang Inari Station sa platform 8 dito sa Nara Line. Medyo nagmadali na kami para hindi kami masarahan ng tren at maiwan. Otherwise, maglalakad ka ng 40 minutes para makarating sa Inari Station. 5 minuto lang ang biyahe. Ganun kabilis. At pagdating mo doon pa lang sa mismong station, mararamdaman mo na at makikita ang mga torii gates. Ang mga orange na traditional Japanese gates most commonly found at the entrance of or within a Shinto shrine, where it symbolically marks a transition from the mundane to the sacred. At isang lugar kung saan kamo dumaraan ang mga kami o ang mga gods. Anyway, pagbaba mo ng station, makikita mo na kaagad ang entrance ng Fushimi Inari. Bago tumuloy sa attraction, sumilip muna kami ng ilang mga kasama ko sa katapat na konbini para mag-gacha at bumili na rin ng mask ng isang kitsune, isang mythical fox na pinaglalaruan ang mga tao. Ngunit di lahat ng mga kitsune masasama. Mayroong ring mabuti at nagdadala ng swerte. Maraming mga estatwa ng mga kitsune sa Fushimi Inari. Makikita ninyo ito mamaya. Kaya naging parte na rin ito ng experience, ang pagpicture sa nasabing Shinto shrine, suot ang maskara. We made our way na sa Fushimi Inari. Ang nakikita nyo sa foreground ay ang Roman Gate na pinagkaloob ng Japanese warlord na si Toyotomi Hideyoshi noong 1589. Si Hideyoshi lang naman ay isa sa mga key figures ng reunification ng Japan noong late Sengoku period. Going back,
Itong shrine na ito ay isa sa mga pinakamalaking shrine sa katimugang Kyoto na alay kay Inari, ang Shinto, God of Rice. Ang mga kitsune sa templong ito ay sinasabing mga mensahero ng nasabing Diyos. Makasaysayan ang templong ito dahil naririto na ito bago pa man nailipat ang kabisera ng Japan sa Kyoto noong 794 AD. Picture na. Supposed to be hanggang 9:30 lang tayo dito. Pero kung gusto nyo akyatin talaga, we'll wait na lang dito. Pero baka hindi na tayo makapag-Nishiki Market. Which is okay lang. Diretso na rin na tayo. Nishiki Market food trip. Shopping, food rin kasi yun. Seafood. Given our time constraints, minabuti na naming ikutin ang Fushimi Inari. Pero di na muna kami aabot hanggang sa tuktok nito. Enjoy the view, watch na muna, panoorin nyo kung gaano kaganda ang Fushimi Inari. May isa nga palang common etiquette kapag ikaw ay nadaan sa isang torii gate. Ito'y binilin sa akin ng isang kaibigang Hapon na wag kang dadaan sa gitna ng torii gate dahil ang tanging nadaan lang sa gitna ng mga ito ay ang mga kami-sama o ang mga Diyos. Kaya kung dadaan ka, sa gilid lang. Inyong mapapansin na may mga nakasulat sa mga poste ng torii gates. Ito ay mga pangalan ng mga individual, lalong-lalo ng mga negosyanteng nag-donate sa templong ito. Seswertehin ang mga nag-aalay. Unfortunately, hindi na namin narating ang tuktok ng Fushimi Inari. Kapag naakyat mo ang tuktok ng Fushimi Inari, sinasabing magkakatotoo lahat ng inyong mga naging kahilingan. Unfortunately, hindi nga ubra, sa susunod na lang pagbalik namin dito. Sumakay kami ng tren pabalik ng Kyoto Station, then took another train to Shijo Station on the Karasuma Line. Maglalakad kami ng 7 minuto papuntang Nishiki Market. Ang nakakagulat, paglabas ng estasyon, tumambad sa amin ang intersection ng Shijo Street at Kawaramichi Street na puno ng high-end boutiques, pati department stores. Malayong malayo sa nakasanayan naming views na traditional sa Kyoto. On the way to Nishiki Market, naglipana na ang ilang mga stores ng mga snacks, pati damit, halos lahat na. Dito na nga pala kami magla-lunch. Ang Nishiki Market ay isang pahabang shopping area na sumasaklaw ng 5 kanto kung saan makikita ang mahigit 100 tindahan at kainan. Kilala ito sa bansag na Kyoto's Kitchen. Merong mga skewers at mga shop na magbibigay ng free samples, kaya't mabubusog ka, parehong inyong mga mata, pati na rin ang sikmura mo. Ilan sa mga binili at sinubukan namin dito ay ang Japanese Wagyu beef skewers. Itong cute baby octopus with quail eggs ni Oji-san. Also bought furikake and dashi package from the store, pati na rin itong fried squid skewers. Medyo nasita at pinaalalahanan kami na bawal kumain habang naglalakad. So we had to sit in this restaurant and savor, enjoy these skewers that we bought from them. Cheers! Sarap? Uishi? Uishi na? Nagikot-ikot pa kami sa Nishiki Market at nashook kami. Bigla kami nakita ng isang Snoopy store. Kompleto lahat ng merch, susi, bags, and all meron. Nakakapanibago lang na biglang may ganito, pero wala eh. Kawaii kasi, oh cute. Naghanap pa kami ng ilang makakainan nang makita namin si Tin at nirefer kami sa isang kainan na Michelin store selling gyozas and fried chicken. Must try nito. Try nyo pagpunta nyo rito. After roving for about an hour, bumalik na kami sa Kyoto Station and then took a train ride to Nara. Medyo nagkapagura na kaya't kanya-kanyang idlip na muna on the way there. After 50 minutes at muling pag-iiwan ng gamit sa coin lockers, masaya kami nakita na hindi ganun kasama ang panahon sa Nara compared sa Kyoto. Ang syudad na ito ang kabisera ng Japan bago ito nilipat sa Kyoto. At syempre, pinuntahan natin ang tanyag na Nara Deer Park. Unfortunately, ang footage na nakikita nyo ay ang huling footage na aming nakuhanan sa aking Insta360 Go 3. Napuno ng memory nito, but that didn't hold us back from taking more videos and pictures ng sceneries and of course, ang sacred at respectful deers ng Nara. Walang entrance fee sa Nara Deer Park, pero magbabayad ka ng 200 yen for 10 pieces of treats na kakainin ng mga shika o deer. Nung una kaming nakita ng deer na malapit sa amin, pinakain na namin agad ang mga ito.
Usually, nagbabaw sila bilang sign of respect o minsan nakikipag-agawan pa. Pero yung iba, bundat na. Meron ring gutom, aggressive, nakikipag-agawan. Tinatayang nasa 1,000 usarin ang nakikita rito at ginagalang sila ng mga Hapon dahil mga mensahero rin sila ng mga Diyos tulad ng mga kitsune. Given our tight itinerary, hindi na namin napasyalan ang iba pang mahalaga at mga gandang lugar dito sa Nara. Sumakay na kami ng aming tren na siyang nagdala naman sa amin sa Osaka. By the time we reach Osaka, bagsak na kami. We had a dinner and called it a night a bit early since nagsettle pa kami ng mga gamit namin sa hotel. Nang makaipon ng lakas, the day after, we went to Uniba, ang tawag ng mga taga-Kansai sa Universal Studios Japan. Medyo nagpahuli na kami sa aming mga kasama since pagod na nga kami. Di pa express ang nabili namin kahit sandamukal na pila ang ginawa namin. Kaya kung interesado kang mag-explore ng Universal Studios Japan, don't forget to get the express pass on Klook. Halos naka-4 na rides lang kami sa 5 oras na stay namin sa USJ. Lesson learned for next time. Kaya alam niyo nang gagawin. Nag-enjoy pa rin naman kami sa USJ experience namin at bumawi na lang din sa Kodakan. Kinagabihan, ako, si James, si Gibbs na lang ang nagpunta ng Dotonbori. Ang isang lugar na pinapangarap naming mapuntahang magkakasama. Pero di ubra, may sakit na ang ilan sa kanila. Nag-ikot na kami ng konti, picture dito, picture doon, at pinuntahan ng ilang lugar na siyang nakikita ko sa Ryuga Gotoku Games na siyang nilalaro ko simula 2020. I also tried finding some cake and some gifts for Chan na siyang nagse-celebrate ng birthday niya noon at dinala ko na sa hotel namin. Sa aming huling araw sa Japan, humiwalay na muna kami ng biyahe at nagtungo kami sa ilan pang mga attractions na libre sa Osaka Amazing Pass na aming nabili sa Klook. Tulad ng Umeda Sky Building. Ang Umeda Sky Building na natayo noong 1993 ang isa sa mga landmarks ng Umeda at ng Osaka as a whole. Ang gusaling ito ay may 2 mataas na tower na magkasamang nakatayo at konektado sa itaas ng isang floating garden observatory. Ang tower ay may taas na 173 meters at binubuo ng 40 floors. Ang nakikita nyo ngayon ay ang escalator na nagdudugtong sa 2 towers. Pagdating sa pinakatuktok nito, mararating mo ang observatory na may 360 degrees unrestricted unblocked view. Dito, kitang-kita ang mga kabundukan, mga nagtataas ang gusali at ang Yodo River na tumatakbo hanggang sa Osaka Bay. Bawal ang mga sombrero o payong dito dahil liliparin ito pababa. Sa lakas na rin ng hangin sa taas. Dahil sa hangin at lamig, ito, nangingisay na kami sa lamig. Kaya't minabuti namin bumaba at doon nakita namin pati ang schematic design ng gusali. Nagpicture-picture rin kami sa sikat na escalator na ito. Ayan, may pa-video pa, post lang. Only naman, libre o kasama ito sa binayaran mo. From Umeda Sky, tumawid naman kami ng F5 Ferris wheel. Ito yung pinakahuling attraction na puntahan namin at natuwa rin naman kami dahil dito meron pa rin kaming overhead view ng buong Osaka, lalong-lalo na ng Umeda. Yun na nga ang aming last hurrah. Kinagabihan, muntik na kaming maiwan ng aming tren at nagmadaling nagtungo sa Kansai Airport. Overall, ang trip na ito ay life-changing dahil na rin ito ang first time kong mag-Japan kasamang mga kaibigan at first time ko ring makarating ng Kansai region. Sa paglalakbay na ito, marami tayong natutunan tungkol sa kultura at kasaysayan ng Japan at umaasa tayong mas marami pang pagkakataong makabalik para mapuntahan ang mga lugar na ating na-miss. Nagpapasalamat kami sa pagsama niyo sa biyaheng ito, all 5 parts ng ating vlog. Muli, ito si Wald Santos, kasama niyo sa biyahe ng buhay.